Mark chapter 11, verse number 22. Then, i-prepare dayon ang Hebrews 11, 1 and 6. Nana mo? Mark chapter 11 verse 22. Akong basahon, sunda lang sa inyong mga mata palihog. And Jesus answering said unto them, have faith in God. Chapter 11 of Hebrews verse 1 and 6. Now, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Okay, magpray ta. Our most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this opportunity. Great privilege that you have given to me, Lord, nga makadala sa imong pulong. Thank you, Lord, sa imong mga katawhan, nga imo kaming ginatigom para Ginoo sa pag-alaga kanimo, pagsimba. Salamat, Lord, nga ikaw Ginoo nagahatag ka namo kahigayunan. We thank you, Lord, for the government nga nagaalaw Ginoo nga mapadayon, Lord, ang pagsimba diha kanimo. Mao ni kini Ginoo ang among kusog nga makatawag kami diha kanimo sa pagtingob diri sa imong balay tigumanan. Salamat, Lord, nga imo kaming ginahangtod karon, ginaalaw nimo Ginoo nga naapa kami opportunity nga makasimba diha kanimo. Gawas Ginoo sa COVID-19. So Lord, nining kabuntago nagapangayo ko Ginoo diha kanimo og kaalam. Side ko Ginoo nga wala ko'y mahimo kung wala ikaw. Hinaot, Lord, nga ang imong mga pulong karon amo kaning ma-intake Ginoo ug amo kaning ma-apply sa among pangadlaw-adlaw Ginoo nga pagkinabuhi. Nga ikaw, Lord, ang mahimaya sa among mga kinabuhi. Tugyan namong tanan diha kanimo lamang, in Jesus name. Amen. Kay palihog mang lingkod. So magdala ko sa mensahe mga kaigsuunan nining kabuntagon, why have faith in God? Okay. Why have faith in God? Kay nagsulti man ang Ginoo, have faith in God. So ingon pa diri, okay? And Jesus answering said unto them, have faith in God. So nganong importante man gyud kayo mga kaigsuunan ang kaning ginatawag nga faith, kaning pulong nga faith, no? Kung atong tan-awon mga kaigsuunan, why is it important to have faith in God? Because mga kaigsuunan, nganong kinahanglan ta nga naay pagtuo diha sa Ginoo nga atong magkabatunta og pagtuo diha sa Ginoo kay iya man ning gisugo, no? Tan-awon sa nato ni mga kung may maghisgot ka og faith mga kaigsuunan, daghan kaayo na, no? In the Bible, but kulang na siyang ginawa para dili ta malangan. Matthew chapter 8 verse 26. Okay. Ingon diri, and he said unto them, why are you fearful, O ye of little faith? Okay. Gagmay ra ba mo pagtuo? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. So mga kaigsunan, panahon ni mga kaigsunan sa katong gibagyo nga naa sila sa dagat, no? Na ang mga disipulo sa dagat mga kaigsunan, no? About nagahisgot siya, nagasulti siya ngadto sa mga disciples, no? So dako kayog kahimuan ang kaning ginatawag nga pagtuo para sa mga Kristohanon. Okay? Para sa mga katawhan. Especially nga ikaw naa na ka sa Ginoo. Okay? Ingon siya, O ye of little faith. Okay? Kamu gamay ra mo kayong pagtuo, no? Gamay ra mo pagtuo. Kay nangahandlok mga kaigsuonan. So remember nga kung naa sa ato, kauban nato ang Ginoo always sa atong kinabuhi. He is in control.
Siya ay mag-control sa tanan. No? Human being, mga kaigsunan, mahadlok ta. Okay, Matthew 14, verse 31. Now, are good re? Matthew chapter 14, verse number 31. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? So, sa dihang si Peter, mga kaigsunan, naghangyo sa Ginoo nga, Lord, hangyo ako or agdah ako or hanggat ako nga mulakaw kay gusto ko maana sa imo, hanggat ako nga mulakaw ko sa tubig. Unsa ingon ni Jesus Christ? Dali. Lakaw. Ingon siya sa verse number 23, dali nga ri. Ingon si Jesus Christ, come. Sa dihang nilakaw na mga kaigsuunan, si Peter, padulong kang Jesus Christ, sa dihang naay problema, naay balod, boisterous mga kaigsunan nga balod, grabe ka kusog, ug nawala ang iyang focus mga kaigsunan, diha kang Kristo. No? Mao to nga hinay-hinay siya nga nag-unlod. Mga kaigsunan, kung wala tay pagtuo, muna ay maabot sa ato nga problema, dali ra ta ma-discourage. Amen? No? Faith is very important for the Christian, mga kaigsunan. Okay? Natay mga problema karon, kung wala tay pagtuo, discourage ta. Okay? Dali ra ta maluya. Di na ta mo lihok. Di na ta mo simba. Kaya nga naman, discouraged because we don't have faith in God. Matthew 21, verse number 21. Matthew chapter 21, verse number 21. Jesus answered and said unto them, Verily, verily, I say unto you, if ye have faith, and doubt not, kung ikaw na ay pagtuo. Manangingon niya. Sapagkat tinuod ako mag-ingon nganha kaninyo, kun kamo adunay pagtuo og dili magduha-duha, kamo dili lang makahimo niining nahitabo ngadto sa kahoy nga igos. Apan usab kun kamo moingon sa kahoy nga mingon ngadto niini nga bukid, ikaw mobalhin og ikaw mopatambog ngadto sa dagat, kini mahitabo. Okay? So, nganong kinahanglan gyud tag pagtuo, mga kaigsunan? Tungod kay dako kayo ka nagkahimuan sa atong kinabuhi kanang pagtuo. Kung nagampo ka nga walay pagtuo, ayaw na lang pagampo. Kung naa kay gihimo nya wala kay pagtuo nga kaya nimo na, ayaw na lang pagbuhat. Right? Kung niyan hitag simbahan nga wala tay pagtuo nga ang Ginoo mapunalangin, no? Wala tay pagtuo nga mabusog ka or mapanalanginan ka sa mensahe, mo nagingon, mga kaigsunan, nga useless ang tanan. No? Remember, mga kaigsunan, faith can save. Because of faith, mga kaigsunan, we are saved. No? So why have faith? No? Reasons why have faith in God, mga kaigsunan, because number one, because God is faithful. God is faithful all the time. God is faithful. Okay? God is good all the time. Amen? No? Tanawa ra good. A simple message, mga kaigsunan. No? Simple nga masabtan. No? Sayon sabton. No? Nganong kinahanglan ta nga naay pagtuo diha sa Ginoo, because He is faithful. Tanawon ra gud nato ang 1 John chapter 1 verse 9. No? Common verses, mga kaigsunan, this morning. A very simple message this morning, mga kaigsunan. But ang pangutana, simple ba sad ni nga i-apply sa atong kinabuhi? Hello. Ingon pa diha sa atong text in 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. He is faithful and just. Amen?
Siya mga kaigsuunan matinumanon og matarong sa pagpasaylo kanato sa atong mga sala. Saka kung ang Ginoo dili faithful, dili matinumanon ngano ingon siya pasayloon kanako. Sakay mahitabo sa ato. Makaluluoy ka ita mga kaigsuunan. Thessalonians chapter 5 verse number 24. First Thessalonians chapter 5:24. Faithful is he that calleth you, who also will do it. Amen? Matinumanon siya nga nagatawag kaninyo, kinsa mubuhat usab niini. Klaro kay mga kaisan, daghay mga basihanan nato, no? Ang Biblia mao ni mga kaigsunan ang atong saman guide para nga mahimo tang matarong, mahimo pud tang faithful diha sa Ginoo. So God is faithful, be faithful to God. Amen? Kung ang Ginoo faithful sa imo, wala kay rason nga dili ka mag-faithful sa Ginoo. So have faith in God. Problema, have faith in God. Okay. Coronavirus mawala man ni, have faith in God. Pastor, galisod mi financially, have faith in God. Galisod ko sa akong trabaho, Pastor, have faith in God. Wa ko'y trabaho, Pastor, have faith in God. Nagluya ko karon, Pastor, have faith in God. Discourage ko, Pastor, kay gibuhagan ko sa akong uyab, have faith. Have faith in God. Okay? That's a command mga kaigsunan from God. Yun siya, have faith in God. God is faithful. That's why we are also mga kaigsunan dapat faithful gid ta sa Ginoo pod. 2 Thessalonians chapter 3 verse number 3. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. No? Kung ato ning basahon mga kaigsunan sa verse number 1, ingon diri, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course, and be glorified even as it is with you, and that we may be delivered from unreasonable and wicked men. For all men have not faith, but, o sa ingon dira, the Lord is faithful, who shall establish you, or ibutang kaniya, ligonon kaniya, and keep you from evil. Have faith in God. Ingon pa mga kaigsunan, God's faithfulness means that God will always do what He said and fulfill what He has promised. Amen? Okay? Kung balikon, God's faithfulness, ang pagkamatinud-anon sa Ginoo, pasabot na siya that He will always do what He said. Kung unsay ang gisulti mga kaigsunan, iya ginang buhaton and fulfill what He has promised. O iyang tumanon kung unsay ang gi-promise sa imo. Kung nag-ingon siya nga dili mo nako biyaan, dili mo nako isalikway, dili mo nako biyaan, iya nang tumanon. Kung moingon siya mga kaigsunan, seek first, okay? Seek first the kingdom of God. Ingon siya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. That His promise mga kaigsunan. Subuhaton gina niya kay iya man ang promise. Kung anon man yan akong hinapay. May spider. Sige kumapakan ko, mahimo kong Spider-Man. Why? We have faith. Why have faith in God mga kaigsunan? Number 1, because God is faithful. Number 2 mga kaigsunan, why we have faith? Why we need
Have faith in God, mga kaigsunan, because God will answer. God will answer. Na ba kay mga prayers nga gi-answer sa Ginoo? God always answers our prayers, mga kaigsunan. Tanaw ra, promise na niya. One verse in the Bible, mga kaigsunan, nga grabe yun na ka reliable. Kay makarely gid ka nga kung sa Ginoo iya gid nang tumanon, iya gid nang buhaton. Amen? Jeremiah 33:3. Sa ako nang ginasulti, mga kaigsunan, very common simple message, mga kaigsunan, and a common verses in the Bible. Okay? Ingon siya, tawag nganhi kanako, okay? Call unto me. Ug ako motubag kanimo ug mopakita kanimo sa dagko ug gamhanang mga butang nga ikaw wala pa nakahibalo. God will always answers our prayers. Mutuo ba mo, ana, ang Ginoo mo answer gyud sa mga prayers? Okay. God answers in three ways, mga kaigsunan. He says yes and gives you what you want. And He says no and gives you something better. And He says wait and gives you the best. Say manggod apurado ra kay ta. Kung ang answer sa Ginoo yes, lipay kay ta. Amen? Naada yun. Side ko nga happy kay si Brad Michael. Amen? Brad Michael, no? Ngayo siya pambayad sa sa iyang bayaran nun. Pero tagaan siya trabaho sa Ginoo. Lord, nga di man kwarta dayon. Ngani, ha? Example na ako si Brad Michael. Lipay ko nga naa siya trabaho. Okay? Nangayo siya kwarta kay pambayad niya sa iyang nautang. Wala siya gitagaag kwarta diretso sa Ginoo. Usay gatag siya trabaho. Kung gatagan siya kwarta, kuto brato didto. Ibayad sa utang, wala na. Pero karon gitagaan siya trabaho. Naay kwarta, naapay trabaho. Naay ginapaabot, di ba? Mas maayo. Mao na, mga kaigsunan, ang Ginoo mo answer siya sa atong mga prayers sobra sa atong gi-expect. Amen? God answers in three ways, mga kaigsunan. He says, yes, tagaan ka nako, and gives you what you want. No? And He says, no. Ayaw na, kay di na makaayo sa imo niya. Kung ihatag dayon ako na sa imo, kuto bra diha ang imong kalipay, tagaan ka nako ug mas nindot pa kay sa imong gipangayo. Yeah? Unya hulat sa dong kay kanang imong gipangayo makadaot na sa imo. Yeah? And God will give you the best. Gusto nato kani nga luti. Nya di ban gusto ang Ginoo. Kaya kung na kay 6 million, igura nimo ipalit. Di na kakapabuhat og building. Abi ninyo, kung ihatag na sa Ginoo ang 6 million sa ato, makapalit na tagluti, nindot pa ang atong building. Walay imposible sa Ginoo. Siguro makita foolishness. Kagamay ninyo, maka-millions mo. Kung kita ang basihan, ang atong kapasidad diri Pero ang atong gipangayo, ang atong basihanan kay ang kapasidad man sa Ginoo. Wa ta kasayad kung kanos Pero sigurado gid na nga moabot. Amen? Have faith in God because God will answer our prayers. If you have faith in God, mga kaigsunan, number 3, you need to incline. Unsa incline? Kani ba usahay ang atong inclination, mga kaigsunan, sa kanibang pagpangalagad sa Ginoo, murag usa ba? Naatuod ta pero wala nato gi-apply, wala nato gi paminaw gyud og tarong ba, no? Wala nato gi intake gyud og tarong, no? Yung ganing wala inclination, wala focus, amen? No? Tanaw na gud nato ang Joshua. Joshua chapter 24 verse number 23.
24:23. Are you there? Okay, Joshua chapter 24, verse number 23. Now therefore put away, and said he, the strange gods which are among you, and incline your heart unto the Lord God of Israel. Usahay manggod kita mga kaigsuunan, mas wala tay salig sa Ginoo. Mas musalig pa ta sa atong mga amigo, mas musalig pa ta sa atong mga gituuhan nga mauna siya kaysa Ginoo. No? Abi ninyo, musugot mo sa dili, musugot og sa dili. Daghay mga gods sa atong mga kinabuhi. Sometimes our job is our God. No? Our career is our God. Okay? Our saman ang work ug job mao ra na. Okay? Our flesh mga kaigsunan is our God. Ngano man, pag mayon ang atong unod nga di ta ganahan, so kung kisa to imong gituman, mao to ang imong Ginoo. But here mga kaigsunan naga-remind now sa pagkakaron. Okay? Now therefore put away, said he, the strange gods which are among you, nga naa sa inyo, incline your heart unto the Lord God of Israel. So, mga kaigsuunan, God reminds us, God, mga kaigsuunan, nagapahinomdom siya sa ato, kung mga lagad naman lang ta sa Ginoo, dapat kinasing-kasing. 1 Kings chapter 8. 1 Kings chapter 8, verse number 58. That he may incline our hearts unto him, to walk in all his ways, and to keep his commandments and his statutes, and his judgment which he commanded our fathers. Okay. But pasabot ba? Sa ako nang ginasulti last Sunday, gisulti siguro na ako na unsaon mga kaigsunan kung naa na tay mga pamilya. Unsaon pagsunod sa atong mga kabataan kung kita mismo wala ta mosunod diha sa Ginoo. Sa ako nang ginasulti sa ato dire tanan sa ato dili tanan sa ato nga the whole family naagyud ta nag-uban ta sa usa ka simbahan. Pero pasalamat ta nga nakabaton ta sa kamatuoran, kaluwasan. Okay? So ingana na mga kaigsuunan. Mo na gisulti mga kaigsuunan. Sa 57 tanaw ra. 56. Ako ning ginakuan lang, okay? Ingon pa diha, blessed be the Lord that hath given rest unto his people Israel, according to all that he promised, okay? There hath no failed one word of all his good promise. Kasi kakuan ka na, nabasa ninyo, tanawa sa inyong Bible. Bisag isa ka pulong mga kaigsunan, nga gi-promise sa Ginoo, walay na fail. Okay? Sa mga maayo niya nga mga promise, which he promised by the hand of Moses his servants. The Lord our God be with us, and he was with our fathers. Let him not leave us nor forsake us. Amen? Mao man ang atong gusto nga dili ta biyaan sa Ginoo, dili ta niya isa likway, di ba? So, God reminds us to incline our hearts, incline our mind, incline our soul mga kaigsunan to the Lord. Okay? To incline mga kaigsunan, the message of the Lord mga kaigsunan nga ipaabot sa ato, nindot kayo na para kung saan nato pag-apply kung wala yun nato nagi butang sa atong mga kasing-kasing. Amen? Psalms chapter 40 verse number 1. Psalms 40 verse number 1. I waited patiently for the Lord, and he inclined unto me and heard my cry. Amen? Nagapaabot ba ta sa Ginoo?
Okay? Patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. Naminaw yun. Gikuang ka sa Ginoo, gitagad. Amen? 116 of Psalms. Chapter 116, verse number 2. Because He hath inclined His ear unto me, therefore will I call upon Him as long as I live. Hello. Tungod kay ang Ginoo mga kaigsuunan, no? Kay siya mikiling sa iyang dalunggan. So paminawan gyud ka ba? Unsa gani ito, Brad Daryl? Unsa gani ito, Brad Gerson? Sa imong gisulti? Kanang paminahon gid ka ba, ana og gid ka, di ba? Namay kuan nga usay mo istorya ka. Naminaw ka sa ako, Brad. Di ba? Pero tan-aw nimo, wa gyud gata usay gatanaw sa imo, pero galurat lang mata ba, walay response, walay reaction. Naminaw ka sa ako, huy. Kung wala lang parang gusto. Naminaw ka? Mura bag tagaan tag instruction ba? Okay. Siupaw. Siumay. Kimchi. Ano sa to? Kimchi. Pag-ana ito, siumaw. Naminaw? Unsa ganito ang siupaw? To ara. Base ang siupaw. Okay? Ang siupaw naana na dito. Okay? Sumaw na. Pag na-instruction gani, incline your ears. Paminaw yun. Amen? Kaya ang Ginoo nagapaminaw sa imo. Nawara. Klaro kay na, because He hath inclined His ear unto me. Tungod kay ang Ginoo, okay, mikiling sa iyang dalunggan nga ni kanako. Busa, ako mutawag nganha kaniya samtang ako buhi pa. Hello. Ayaw pa abuta. Okay, yung pa sa kanta mga kaigsunan sa special number, ayaw na pagpaabot sa ugma, basig di na ka makapaminaw. Amen? Kung naghuna-huna ka mag-backslide, wa na'y panahon pag-backslide. Hello? Okay? Walay panahon. Ikaw ra may nag-ingon nga, na'y panahonan. Usahay lang na, tungod lang na sa atong saman, sa atong mga fleshly desire. Amen? Mga unod-nod nga mga pangandoy sa kinabuhi. No? Island of desire. Bisan sa laod adunay baybayon. Ano siya? Okay? Then, so itong number 1, why? Have faith in God because God is faithful. God will answer. Then, God will incline His ear to us mga kaigsunan. Then, naghangyo po siya, please. Wala man nag-please, okay? Nag-please. But, He said, incline your hearts to the Lord. No? Number 4 mga kaigsunan, because God is truth. Tinuod ang Ginoo, tinuod ang atong gialagaran mga kaigsunan. No? Tinuod nga nagpakamatay siya sa cross. Tinuod nga gidunggab siya, tinuod nga gipurungan siya tunok. Okay? Mo na ginaingon always si Pastor Robito mga kaigsunan, kanang makita nato nga naalay tulo gamay nga kuan di na mao. Kay sa Biblia mga kaigsunan, ang Ginoo wala mahitsura. Dili purmag tao. Tungod sa mga labod, mga samad nga iyang gidangatan, tungod na sa atong mga kasalanan, tinuod ang iyang gibuhat mga kaigsunan. Deuteronomy chapter 34, verse number 4. Deuteronomy chapter 34, verse number 4. Tanawan niyo yung Bible kay para masunod niyo, makita niyo ang atong mga verses in the Bible. And the Lord said unto him, this is the land which I swear unto Abraham. Mao na sa inyo?
unto Isaac, and unto Jacob, saying, I will give it unto thy seed. I have caused thee to see it with thine eyes, but thou shalt not go over thither. Murag dili ni mao. Deuteronomy 34 verse 4. Oh, mao pero ako'y nasayop anig sulat. Okay? Pero nagasulti dito mga kaisunan, our God is truth. Okay. Okay, ang Ginoo mga kaigsuonan tinuod. Okay, Psalms chapter 117. Lahi ito akong gibasa gahapon. Okay? Na ato'y word nga truth. Psalms 117 verse number 2. For his merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endureth forever. Praise ye the Lord. Amen? Ang pagkatinuod, no? Ang kamatuoran sa Ginoo nagalumlumtad sa kahangturan. So, daiga ninyo ang Ginoo. Malakay. Tights na pud ni. Okay, don't worry, dili na tights. Okay, Malakay chapter 2. Ay, salamat. Malakay chapter 2 verse 6. Malakay chapter 2 verse number 6. If ye will not hear, and if ye will not lay it to heart, to give glory. Mauna na sa inyo, verse number 6. The law of truth was in his mouth. Amen? Ang balaod sa kamatuoran diha sa iyang baog, ang kadautan wala nakaplagi diha sa iyang mga ngabil. Kanindot ano no? Siya milakaw uban kanako diha sa kalinaw ug kaangayan, no? Ug mipalayo sa daghang gikan sa kadautan. So the law of truth was in his mouth, and iniquity was not found in his lips. He walked with me in peace and equity, and did turn many away from iniquity. So mao na mga kaigsuonan, ang atong Ginoo tinuod, matinud-anon, matinumanon. Okay. Then, last mga kaigsuonan, God will heal. Moayo siya. Are you sick? Ha? Moayo siya. Amen? Exodus chapter 15 verse 26. Exodus 15:26. Okay, ang Exodus sunod na sa Genesis. Exodus 15:26. And said, If thou wilt diligently hearken the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of this disease upon thee, which I have brought upon the Egyptian, for I am the Lord that healeth thee. Amen? No, kung ikaw, kuno mga kaigsunan, no? Managing niya, og miingon
Kung ikaw makugihon nga maminaw ngadto sa tingog sa Ginoo nga imong Dios ug mubuhat ni anang matarong sa iyang pananaw ug magpatalinghog ngadto sa iyang kasuguan ug mubantay sa tanan niyang tulumanon. Ako walay ibutang niini nga mga balatian nganha kaninyo, nganha kanimo nga akong gidala nganha sa mga Ehiptohanon kay ako mao ang Ginoo nga nagaayo kanimo. God will heal mga kaigsuonan. Ayuhon ka. Are you broken hearted because you are separated? Separated from your what? Separated from your parents. Ato lang nahasa ang parents. Amen? Una na tamaadto ana inyong gihuna-huna. Separated from your loved ones. Loved ones. So daghan ones. Bitaw no? No? So muna mga kaigsunan. Luke chapter 4. Last verse na ni mga kaigsunan. Luke chapter 4. Luke chapter 4 in verse 18. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the broken-hearted. Amen? Are you broken-hearted? To preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Kinsa may broken-hearted karon? Gilang si Steph karon murag broken-hearted because of sa iyang pet. Okay? So daghan no kanang attach gid sa imo ba pag mawala na sa imo, ma-broken-hearted ka. Amen? Pero remember mga kaigsunan, God will heal. Ang Ginoo mo'y maayos. Salig lang sa Ginoo. No? Have faith in God mga kaigsunan. Di ba? Sa gikuanan ng kanta ka, Lord, heal our land. Father, heal our land. Broken heart to you. Lord, heal our land. Lord, heal our heart. Father, heal my heart. Are you broken-hearted? Have faith in God, because God will heal mga kaigsuonan. Life isn't fair mga kaigsuonan. Okay? Next slide. Ingon pa, life isn't fair, no? Sabi ba kayong ang kinabuhi iligid fair, no? Dili patas, but God is. Amen? He heals the broken-hearted and their wounds and bruises. Okay? We may not know why things happen the way they do, but we can know God. Murag balak, no? So, kinabuhi, diligid ni patas. Guwapo siya. Pero, mas guwapo ko. Guwapa siya. Ako sad, guwapa. Pero nganong mas guwapa man to siya? Tuwara. Hello. Usahay na yung mga babae nga makaingon nga, ako man untay tinuod nga babae, pero mas guwapa pa na siya sa ako. Katawa si Brad Michael, oh. No, di ba? Ang mga babae, aminin. Usahay mo appreciate pamanan dili ka pareha ninyo. Nya ma-broken hearted ayon ka. Dapat ingana ko sa ganahan ka. Ng dili ka tinuod.
Okay? Magpakatotoo po tayo mga kaibigan, mga kapatid. Amen? Sabi po ng Panginoon, have faith in God. Okay? So, ingon mga kaigsoon, in conclusion, faith is very important. Okay? Have faith in God because number one, God is faithful. Number two, God will answer. And He also incline His ear. That's why we need to incline our ears to Him. No, our hearts, our soul, our strength mga kaigsoon. Then, God is truth and God will heal. Then, faith is unseen but felt. Amen? Faith is strength. Faith is strength when we feel we have none. Amen? Faith is hope when all seems lost. Will all seems lost. Okay? Muna isa itong nagwali dari ngayon. Hindi naman ko kasabot sa akong sinulatan. Ikaw to, Brother? Saya itong sulat ba? Sayang, mahimong no? Tinuod bito na mga kaisan, no? Ang pagtuo di nato makita, pero atong mabati. Atong ma-feel mga kaisan. Ang pagtuo, mao ang atong kusog mga kaisan. Kung naka-feel ta, nga murag wala na gyud ta. Wala na tay paglaom, wala na tay pag-asa, wala na tay wala na tay padulngan, no? Faith is paglaom. Amen? Kung gihunahon na nato nga wala na manggig koy, wala na manggig koy mahimo. Pero salamat nga naay pagtuo. Kay kung naatay pagtuo, naatay dako nga paglaom. Tungod kay naatay buhi nga Dios. Amen? So I hope nga ang mensahe mga kaigsoon na nakahatag sa atog dako nga pagtulunan karon nga kabuntagon. Let's pray.